The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. The Yoo! SKL na! So anong gagawin? Let's spill it! So magandang hapon po mga karadyo Agri! Welcome po sa programang bago ninyong tututukan every week, ang SKL o Spill Ko Lang, na kung saan ang bawat stories, experiences at learnings mula sa mga interns ang bida sa bawat talakayan. Yes, but before we officially begin po, batiin po muna natin ang aming mga butihing director. Starting off with our Director 4, Sir Junicio G. Alvindia, followed by Director 3, Sir Joel Vidator. Also to our ACD Chief, Sir Elijah Z. Dabalos. And also po sa mga section head ng STIPS, Sir Jet Molek G. Subaba. And the section head po ng STID, Ma'am Bess G.S. Magararo. And also, batiin na rin po natin, of course, ang mga bawat employees po ng iba't ibang division, drivers, utilities, canteen staff, and mga guards. At syempre, shoutout din natin ang ating mga live viewers and listeners na nakasubaybay sa ating programa. Ayan, welcome po sa SKL! Yes. Pero bago po tayo magsimula, magpakilala muna tayo, T. Yes, kasi feeling ko nako-confuse yung mga nakikinig ngayon. Sino ba yung mga nagsasalita? Ano ba yung ginagawa nila ngayon? Ayan, so good afternoon po. My name is Alexis De Vera. Yan, this is Agatha Punzal. Yes. So, ano namang feeling mo ngayon, T? Well, syempre masaya tayo ngayon, T. Kasi syempre nakapag-graduate na tayo finally after ilang weeks na ba tayo ngayon? 5. Mali ka, T, mali. 6. Pang 6 na. So, ngayon ay time to shine naman tayo ngayon sa radyo. So, kumusta yung mga past few weeks mo? Ayun, nakaka-enjoy naman ng internship dito sa Filmec, sa ACD. Yes, shout out po sa ating mga ACD staff na nagtatrabaho ngayon. Ayan. So, kumusta yung naging experience mo so far? Okay naman. Masaya naman, nakaka-enjoy kasi na-apply talaga natin yung pinag-aralan natin. Yes. Nasa university. Yes, and also napakadami na natin napag-aralan na throughout the entire 6 weeks. Napakadami na nating naging topic about syempre pa rin sa mga pinag-aralan natin sa DevCom, like paano nga ba gumamit ng mga Adobe applications, paano mag-package, paano mag-script writing, 'di ba? Tsaka alam mo na, dami natin talaga pinag-aaralan and marami pa tayong pag-aaralan. Pa. Susunod na week. Yes. Ayan, so wag na natin patagalin pa ang kamustahan na ito. Let's start spilling the tea. Yes. So, ang ating pong topic ngayon ay pinamagatang expectation na may context na hashtag expectation is lush, reality is lush, interns experience. So, T, pakilala mo na yung mga makakasama natin ngayong hapon para sa ating very first episode. Ayan, ang ating pong mga makakasama ngayon ay kapwa namin intern dito sa Filmec, Applied Communication Division. So, let's all welcome Frenchie and Jessa. Yes. So, bumati naman po kayo. Kunwari hindi namin kayo kilala. Yes. Bati muna kayo. Yuhu! Hi everyone! I'm Jezabel. Ayan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Yuhu! Ako naman po si Frenchie. Binabati ko po kayo ng isang magandang hapon sa inyo. Baka may gusto kayong batiin, i-shoutout mga professors natin, ganun. Baka meron. Ayan, shout out syempre sa DevCom, yun yung mga professors namin dyan, of course sa mga ka-org ko, and of course sa family ko. Yes. Hello, How about you, Ate Frenchie? Ayun din po, binabati ko din po lahat ng nasa
DevCom department at sa mga klase po namin na nag-intern po sa ibang agencies at sa mga pamilya ko po. Ayan. So, kumusta naman yung experience nyo so far? Gaya na sabi namin kanina, naka 6 weeks na tayo, di ba? Yes, 6 weeks. Kumusta yung naging experience ninyo so far? Personally, kumusta? Masaya, very challenging talaga, pero as in, ayun, sobrang saya dito. Maganda mag-intern dito Yes, sa tama ka Dito dyan sa natin. ACT. Sinabi niya yan. Sinabi niya talaga yun. Sinabi niya yun. Sinabi niya talaga. Ay, how about you, Ate French? Kumusta ang Ayan. experience? So far naman, masaya ang experience ko dito sa PhilMec kasi parang ang confident ng ang working environment at ayun, nakaka-boost kasi siya ng productivity kaya gano'n na game lang talaga. Yeah, so far sa mga naging topics natin, ano talaga dun yung parang mas na-enjoy ninyo ng bonggang-bongga? Well, lahat naman nag-enjoy talaga tayo actually. Disclaimer lang, nag-enjoy tayo sa lahat. Pero syempre, meron talaga dun na parang, ito yung passion ko, dito ako nag-enjoy kasi ito yung strength ko. Baka may mga ganung naging topics tayo. So far so far. Katulad yun ang sabi mo, di ba? Lahat naman, most likely, lahat ng topic natin simula nung pumasok tayo dito is enjoyable naman talaga. Kasi ako, ang nilagay ko kasi nung sa CV ko is radio broadcasting. Since I was Yes. elementary, na-enjoy ko na talaga yung radio broadcasting. So, ayan, this week, so much fulfilling and enjoy ko talaga this week. Correct. Ikaw naman, How about you, Ate French? French? Same din naman kasi parang new experience din kasi sa akin itong radio broadcasting. Although na-experience ko na rin siya sa academe. Pero ngayon na parang mas na-apply ko yung mga skills na natutunan natin sa Four Corners. Pero ayun, mas parang enjoyable siya kasi parang mas matututo ka talaga na paano mag-operate ng radyo, ganyan. So ayun, mas parang for me, ang na-enjoy ko ngayon is yung talagang sa mga radio. Yes. Ikaw naman, te. Ikaw, T. Yes, ikaw muna. Sige, ako, na-enjoy ko, ito talaga din, radyo din talaga. Kasi ito nga rin yung nakalagay sa sa CV ko. Yes. As in, pati nung nasa CL pa tayo, yun din yung na-enjoy ko na gawin. Tapos, ayun yung packaging din. Yes. Ang sayo Yeah. Tapos Tama. sa Adobe Photoshop. Tapos ayan. Tapos, yan, shout out po kay Sir Dos. Yes, tsaka sa iba po naming mentors. Ako naman personally, nag-enjoy talaga ako din sa packaging. Kasi nakalagay yun sa sa CV ko talaga na into layouting talaga ako. Pero medyo na-shock lang ako ng konti na Adobe pala yung application dito. Canva. Yes, Canva lang tayo doon tayo. Pinagkakagasasan natin yung Canva. Pagdating natin, Adobe pala sila. Sabi ganun. Kaya, thank Pero you so much. enjoyable siya. Yes, Yun. of course. Thank you so Marami much tayong po sa mga naging mentors namin. And also, syempre nag-enjoy din tayo sa pag-edit ng script writing, di ba? Script writing. Gumawa tayo ng AVP, tas radio radio vlog. vlog. Yeah. Di ba? Yung nag-perform pa tayo doon, di ba? Yes. Tsaka syempre yung Edit tayo ng video. edit ng video. Nag-shoot tayo for Filmex. And also yung Filmex nyo, syempre wag natin kalilimutan yung Filmex news. Kasi syempre, tayo yung nag-shoot. Tayo din yung nag-edit. Tayo nag-edit. Yes, kahit medyo Makikita natin yung tayo dun medyo masaya-masaya lang tayo dun, 'di ba? Syempre, sobrang nakaka-enjoy 'yun kasi first time natin parang lumabas yung mukha dun sa malaking LED, parang lumalabas pala yung mukha dun, 'di ba? May mga ganun tayo na, sino na kayang susunod, 'di ba? May mga ganun tayo. So, ready na ba kayo? Yes, ready. Dapat ready tayo. Ready dapat tayo every time. Wala tayong choice. Wala din kayong choice. Dapat ready kayo. So, kumusta naman ang ano yung naging first impression ninyo sa workplace simula nung pumasok kayo? Like the very first day na pumasok tayo. Kasi alam niyo man, naalala niyo yung history natin nung first day, di ba? Medyo na-challenge tayo nun, biglang sabi, mag-i-intern na daw kayo bukas. Sabi namin, hala. Nade-deploy na daw kayo, hala. Di ba? May mga ganun tayo nun. So, kumusta naman yung naging first impression ninyo? How about Ako, super kabado talaga. Yes. As in, super kabado talaga nung, ayan na kinabukasan. Diyan na binigay yung, nag-send ng file, di ba, nung that time. Tapos may mga dress code. Sabi ko, kinakabahan ako. Kasi doon pa lang sa dress code, iniisip ko mahigpit na eh. Yeah. May dress code na talaga. Yun yung talaga first impression ko, sobrang kaba ko. To the point na, I can't sleep nang sa gabi. Hinintay ko talaga umaga. Oo. Girl! Grabe. Pinag-isipan ko din yung mga outfit ko actually. Yes, Bumili tama. din ako ng ganito-ganyan, ng mga polo and such all. Then, nung dito na tayo nun sa Filmec, hindi na tayo sa ACD.
Ayun, medyo nabawasan naman yung kaba and super welcoming talaga ng mga staff Yes. dito. Sobrang warm. Yes. Kaya shout out po sa ating mga ACD staff. Yes. How about you, Ate French? So ako naman, to be honest, nag-search kasi, nag-browse kasi ko parang paano ba yung working environment talaga. Ano ba yung mga dapat kong i-prepare sa sarili. Ayun, yung parang naisip ko, parang nakakakaba siya. Pressured kasi iba yung environment ng sa school, sa uni kaysa sa working. Yes. Kasi parang outside the parang outside the box ka na, parang iba na talaga yung environment mo. So ayun, maraming times na pressure. Tapos yun na nga, parang biglaan din yung naging Internship, internship. yes. Yung deployment, oo. Pero ayun, parang nung nandun naman na tayo sa day na yun, parang mas naramdaman naman natin yung warm pag-welcome nila sa atin. Parang medyo nais naman na ako doon. Naging okay naman. Yes. Ikaw, partner. I mean, T. Hindi pala partner. T. T pala ang ating tawagan. Ikaw, anong first impression mo? ko? Ayun nga, kinabahan din ako nung first day natin. Kasi nga, bigla-biglang deploy daw kayo bukas. Oo. Kasi, di ba, fun fact lang yung story nyo doon, di ba? Naalala nyo naman, Fun fact ko, nasa Bulacan na siya. Nasa Bulacan na po ako, nasa bus. Tapos biglang nag-chat, deploy na kayo bukas. Yes, Sige, hala, balik sige na po, lipad ulit tayo pabalik ng Balik CL. ako, CL. Yes. So, ikaw Ako, alam nyo naman, syempre kabado tayong lahat. Kasi syempre hindi natin kilala yung mga tao doon sa ACD. Pero syempre, di ba pagdating natin na, hala, ang dami pala nila. Puro devcom Tapos sila. puro devcom sila. So, syempre parang, okay, medyo balwarte natin to. Kasi mga kapwa natin devcom to eh. Parang kumbaga, naiintindihan nila tayo kasi halos pareho tayo na naging May tawag tayo experience. sa kanila. Yes, mga ninuno natin yung sa Mga ninuno devcom. natin. Yes, mga legendary devcom po ang mga member ng ACD dito. Tapos, syempre, hindi rin natin makakalimutan, di ba, nung nagpakilala tayo out of nowhere, di ba, sabi mo, pakilala daw kayo sa harapan, tapos biglang ang daming nanonood sa atin, di ba, na parang, grabe ang dami nila nun, di ba, parang, magpapakilala daw tayo sa isa, tapos wala akong choice May kasi ako yung naka-layout nauna. pa sa TV. Di ba? Tapos ako yung nauna nun wala talaga akong choice. Di syempre hindi ako pwedeng kabahan. Tapos alam nyo na yun, syempre happy-happy lang, di ba? Ayan. So, doon ko na feel na parang, sobrang saya dito sa sa Filmec. Tapos sabi ko parang, kumbaga, mag-enjoy tayo. Marami tayo matutunan. Which is, so far, so good. So good. Yes. Madami na tayo natutunan. Since nabanggit nga kanina ni Ate French na nagulat siya sa adjustment niya from Yes. university to workplace. So, paano mo mako-compare ngayon yung Jessa, yung workplace at Yes. university? Ikaw muna. Kasi sa university natin, sa DevCom, more on focus sa discussions, Yes, sa tama. mga theories. Dito kasi from the word, OJT, on the job training, mas hands-on and talagang focus sa actual experience na natutunan natin dun sa university. How about you, Ate French? Same insight din naman kay Ate Jessa kasi ayun nga, ang nakasanayan natin na parang ilang years din tayong nasa classroom, mula kinder, ganun. Yung setting is parang, parang yun yung nakasanayan natin. Tapos, dito sa may working experience, although sabihin natin na parang bago, pero exciting din kasi lahat ng pinag-aralan mo, parang mas mai-improve mo pa siya, paano mo siya mapapagyaman sa sarili mo. And then, mas magbe-benefit ka din kasi kapag nai-apply mo yung mga knowledge mo through yung application nga ng So, ayun. For me, feeling ko mas exciting din yung sa talaga pag workplace na. How about you, T? Paano ko ba mako-compare? Kasi parang dito kasi sa Filmec, parang more on talaga tayo. Talagang ini-introduce nila tayo sa real life workplace. Tama. Doon naman sa university, yun nga, lagi nasa sides of the classroom, Yes. ganyan, More nakikinig. discussions. Pero din talaga, application din tayo doon, bumabot tayo community, nagra-radyo. Pero dito talaga parang, Formal na yun. Yes. Talaga. Oo. Formal na talaga, formal professional talaga na siya. talaga. Puro professional kasi yung kasama natin. Yes. Ikaw,
Ikaw, T. Ako syempre, napakalaki ng difference kapag nasa workplace tapos nasa university. Kasi syempre, kapag nasa university, kumbaga parang tawag dito, nasa isang room lang tayo. Tapos parang turo, ganito, aral, das, activities, deadlines, exam. Tapos pagdating kasi sa workplace, doon ako nagulat na parang, hala, pwede may time pala para makapagpahinga. Diba? Yes. Kasi gusto ko i-shoutout yun may meron tayong wellness Kasi kumbaga hindi tayo nasanay na may wellness pala. Like 'di ba pagkatapos lalo kami, 'di ba mga naka-dorm syempre pagkatapos ng klase natin, uwi tayo ng dorm, tulog tayo doon sa dorm syempre. Pero dito kasi parang kapag kunwari napagod ka na, ganun parang mag-walk ka muna sa labas. Ayan yung mga diyan, mga lakad ng lakad diyan, 'di ba? Oo. Ayan, so syempre bago tayo magpatuloy, shout out po muna natin. Parang kilala mo partner yung unang nagano. May nag-comment po, Yes. si Mikaela Lucas. Ayan, ka-dorm ko po yan, friend ko po yan. Ang galing-galing Alexis and Agas. Thank you so much. And Right ka also, sa akin. shout out na rin natin ang very supportive na mami ng bayan natin pareho. Yes. Ang mami nating si Tita Pearl, shout out po from Watching from Bulacan. Watching from Bulacan, yes, ang very supportive nating mama. Yes, mama. Yes, mama ko din yan Hindi mo lang yun, mama ko din yan. Parang may nag-comment din yung, ano ba to, tita mo, Yes, kamag-anak parang mo. mga kamag-anak yan. Yes. Kamag-anak mo, baluarte ni Yes. Alexis. Nanonood sila ngayon. Kasi Oo. sinabihan ko sila kagabi. Ayan. First time ko silang sinabihan na magla-live ako, so manood kay bukas. I-shoutout mo naman Shoutout sila, ko, sinashoutout ko po, of course, yung family ko na nasa Rizal. Sana nag-enjoy po kayo sa program namin ngayon. Kahit ngayon ko lang po kayo in-invite na manood. And also, shoutout na din natin ng Si ating Fritzy. mga classmates. Kaklase natin. Yes. Si Ayan, Hello, baka may gusto kayong Fritzy. sabihin kay Hi Fritzy. mga Mima. Hello, kamusta ka dyan sa Gimba? Yes. Actually, chinatot nga ako ng Mari natin kagabi, nagpapatulong siya. Kaya sabi ko, Go. go. Go ka sa akin. Kako. Isa pa, may mentor, yung Yes, beloved mentor. Sir Sir Carl. Carl. Shoutout to Sir Carl na nasa States ngayon. And shoutout na din sa ating mga mama-mamas. Mama. Yes. Mga- Shoutout natin sila. And shoutout na rin natin, of course, ang mga Team Radyo. Team Radyo. Yes. Yes. Mga mentor Sa Team po Radyo, namin yung mga this mentor natin this week. Thank you so much po sa pag-guide. Yes, and also thank you din po for allowing us na magkaroon ng program. Ayan. So, this time naman, paano kayo nakapag-adjust sa professional environment coming from the university? Kasi syempre, napakalaki ng adjustment. Parang, nandito ka, tapos biglang, nag-jump ka bigla sa workplace. Sabing ganun, OJT ka, sabing ganun, di ba? Parang, lipad siya. Kumusta? Kumusta yung naging adjustment? Ako, super nanibago talaga ako. Yes, tama. Isipin nyo doon sa university natin, which is tayo magkakausap, magkakaklase, magkakasing edad, ganyan. Dito kasi mas formal na formal na yung communication. And nung una kasi, medyo talagang kabado. And of course, takot din ako magkamali. Takot ako may... Lahat naman tayo, yes, of course. Takot akong ganito yung masabi ko. Kaya to the point, tahimik lang talaga ako. Kaya yun. If pansin nyo tahimik ko, yun Yes. talaga. And nag-adjust ako by observing lang din sa paligid ko. And syempre, yung pagiging open sa feedback. How about you, Ate French? Ayun, for me naman, parang, okay lang din naman yung adjustment kasi, ayun, parang gusto ko din naman na ma-improve din yung sarili ko na sa iba naman, yung parang ibang setting. Kasi yun nga, parang yung sabi ko kanina, yung nakasanayan natin na four corners, yung the same events na nangyayari. Tapos biglang ganun, yung sa working place, ganito pala yung ginagawa, ganito pala yung nangyayari. So, for me, okay lang naman na kahit pa paano na i-improve ko din yung mga kailangan ko i-improve, lalo sa, di ba, sa academy, mga weaknesses pa din. Kahit din naman sa workplace. Yes. Pero ayun, habang kasing tumatagal, habang na-experience mo, ayun, mas parang nakaka-enjoy na lang din na makiget along, yung makibagay, yung mga ganun. Ayan. So, ikaw, Team. Paano ako nag-adjust? Paano ka nag-adjust? Well, ako parang hindi naman ako to, parang kumbaga, i-rank ko from 1 to 10 or i-rate ko from 1 to 10 yung adjustment ko. Parang lang ako nasa 5 siguro. Oo. Kasi syempre, alam nyo naman, di ba, personally, malikot akong tao, alam nyo yan, malikot na, in a way na good way ha. Hindi po bad way, disclaimer lang. Good way po ako. Malikot lang po talaga ako na hindi po napapakali sa upuan. Yes.
Yes, alam niyo yan na hindi ako nabubuhay nang wala akong ginugulo. Ayan, alam niyo yan na parang, di ba, kapag inaantok-antok na tayo, kung saan na ako nakakarating. Ayan, so parang hindi ako masyadong nahirapang mag-adjust. Kumbaga, mas nahirapan lang ako na, tawag dito, paano ko pakikisamahan yung mga makakasama ko this time. Kasi, syempre, di ba, parang kumbaga, medyo malayo na sila sa atin. Kumbaga, mga legendaries, yung mga yan eh. Kumbaga, may mga napatunayan na yan sa atin eh. Kumbaga, tapos tayo, as a student, di ba, parang nag-aaral pa lang tayo kung ano talaga yung reality ng life, di ba? So, kumbaga, parang dun pa lang sa part na yon, dun ako nahirapan talaga actually. Pero, so far naman, kumbaga, na-feel ko naman na, mabait pala yung mga nakakasama ko, gano'n, na tawag dito, anytime, di ba? Parang nakakamusta nila tayo, gano'n. Parang, kumbaga, dun ko na-feel na, tawag dito, hindi pala mahirap mag-adjust. Kasi inaakala ko na mahirap pala makisama this time kasi ibang tao yun. Pero hindi pala. Ayan. So, ikaw naman. Ayun, nag-adjust ba? Nag-adjust ka ba? Nag-adjust ba? Hindi kasi kung paano kasi din ako sa school. Ganun din naman. Yes. Like, una tahimik, tapos pag may mga get along, ayan, nag-iingay na din. Yan, kami na Alexis, parang kami lagi yung maingay. Yes. Alam niyo, bangka kaming dalawa sa sa guluan, no? Tapos parang, tapos yun din, nahirapan din ako kung paano makikitungo kasi kami mga narating na yung mga yan. Yes. Yan nga sabi ni Alexis, mga legendary. Yes, tama. Yung word natin na mga legendary yun. Mga ninuno natin yan sa DevCom eh. So parang mamaya, hindi natin maano yung expectation sa atin. Kasi, parang kaya ko ba? Pero okay naman kasi sobrang warm nila. Lagi nila tayong ginaguide sa mga ginagawa natin. Ayan. So, meron bang di ba may mga tradition naman tayo sa mga workplace. Yes, mga So workplace. meron bang office or workplace tradition na tumatak sa atin sa mga interns? Ilalahat ko na to ha. Yung good morning, yung pabala ng yes. good morning. Alam niyo yan, 'di ba? Kasi as a mahiyain na tao, kung pansin niyo, lalaktawan ko lang talaga yung tao dun sa university yes. Lahat ng makakasalubong ko is lalaktawan ko lang. Then dito, syempre you need na batiin sila, good morning, good afternoon. Then one time, katatapos ko maligo sa BH. So, siguro sa sobrang sanay na ako na gano'n. Pagkalagpas ko dun sa babae, sa BH yun nag-good morning ako! Hala. Grabe naman ang application. Pag-a-adapt na. Na-adapt ko na siya Parang, dun. ate. Grabe ang feedback. Yes. Grabe And then, ang nagmamadali din kasi ako that time. Ayun, sa sobrang kaya nasanay na rin talaga ako sa good morning. Kaya pansin nyo, pag dadating ako, babatiin ko din kayo, good morning guys, good morning ganito. How about you, Ate French? Sa akin, may dalawa na parang tradition. Yan yung sabi ni Ate Jessa, yung pagbabati ng good morning. Kasi ako, yun din, parang hindi ako pala bati din sa mga tao, lalo dun sa amin. Tapos, nung na-experience ko siya na parang babati ka to every person sa pagsimula ng day, parang parang yun din, parang pag binati ka din pabalik, parang nakaka-uplift din siya ng mood. Tapos pangalawa, yung work-life balance ng Philmec. So, ayun, habang na-adapt ko din yung parang mahalaga din talaga yung pahinga. Hindi lang basta yung puro work lang, yung puro nakatutok ka lang sa computer, sa laptop. Parang mahalaga din na bigyan mo ng time yung sarili mo. Kasi, the more na mas okay, mas well-conditioned ka, mas maganda yung magiging performance mo. Tama. Mas maganda yung magiging output mo. So, ayun, parang na-adapt ko na din siya sa performance ko as an intern. Yan, tama. Ikaw ba? Ako, siguro yung isa sa mga tumatak talaga sa aking tradition dito, yung pinaprioritize nila yung tawag dito, kalusugan, specifically the mental health ng mga employees. Kasi sa university kasi, 'di ba, kumbaga prone tayo sa stress. Alam niyo 'yan, 'di ba? Sobrang dami ng deadlines, activities, yung mga output sabay-sabay 'yon, 'di ba? Na pinagdaanan natin, alam naman nating lahat 'yan. Dito parang
dito ko na feel na parang, ay may time pa pala para magpahinga saglit. May time pa pala para mag-pause. Saglit lang, pause. Oo, kasi kumbaga hindi natin nararanasan yung sa Unibe, tapos biglang may pina-feel sa atin na, valid pala magpahinga. Pwede pala yun. Pwede pala yun, di ba? Parang pwede pala mag-rest, gano'n. Oo, and also yung, syempre, yung pagbati, yung good morning na, doon kami natutuwang dalawa. Syempre, pagsabay kami umuwi na parang, kahit nasa loob na kami ng university, parang gusto pa namin bumati ng goodbye po, ingat po kayo, yung mga gano'n. Kasi syempre, nakadorm kami, oo. Tapos yung sa pedestrian, although tumatawid naman talaga kami sa pedestrian, pero this time kasi parang, uy ate, may pedestrian doon sa may doon tayo dadaan. Ganun, parang nagugulat pa yung mga tao na parang hihinto pa kami sa pedestrian kasi nga, yun yung tinuturo dito. So parang hanggang ngayon talaga, na-adapt namin siya. So, ikaw naman, Ayun, ganun nga. Sa pedestrian nga, Yes. nagugulat din ako sa sarili ko sa, kasi sa CL, nung nagkaklase tayo, parang kung saan ako tumatawid. Yes. Lalo Oo, kasama yes. ko to Oo. lagi eh. Tapos, tapos tuwing nasa CL ako, kasi nga nakadorm, doon ako nakadorm sa loob. Parang gusto ko batiin na, ay, good morning po. Ala! diba, hindi mo babatiin Baka magulat lahat. sila sa akin. Ganyan. Na bumabati ka out of nowhere. Friendly mo Kasi naman. dito, Oo. sobrang good morning po. Yes, good afternoon kahit po, sino, ingat diba? po, ganyan. Kahit Kahit sino yung mga makasalubo, guards, kahit mga pagpasok, guards. O pagpasok pa lang namin na Magandang umaga. magandang umaga po. Ganyan. Oo. Yes. Doon ako natutuwa eh. Pagpasok mo pa lang, doon ko pa lang sabi na nila kuya, magandang Good morning morning ka po. agad. Sabi nga, ala. Kaya pagpasok din namin, pag andyan na kayo, good morning po. Yes, di ba? Parang energy. Yung energy. Oo, yung Ganun. energy talaga natin. And of course, Din siya kasi. yes. And of course, may mga bumabate. Shoutout natin. Ito yung naka-heart dyan. Yes. Naka ko yan. Si Yeah, Erwin. shoutout po natin si Erwin na nanonood ngayon from Lupao. Kung hindi ako nagkakamali, taga Lupao siya. Kasi sinabihan ko siya kagabi, sabi ko, Nak, manonood ka. Ayan. Manonood ka, sabi ko. Ganun talaga yung sabi Oo. mo. Oo, sabi ko, Nak, sinabi ko yun. Sinabi na talaga. Sinabi ko talaga yun. Oo, Ito hindi pa, yung joke. Isa pa, si Dana Jen na nasa Bulacan. Naka-travel Yes. siya ngayon. Ay, Intern po wow. siya from Feel PhilRide. right. Shoutout sa kay Dana Jen. Shoutout po kay Dana Jen. Yes. Sana Oo, sana nag-e-enjoy ka mag-enjoy ngayon Dahil kasi nagta-travel ka. Live coverage siya Yes, kanina. nag-live coverage siya kanina actually. Natutuwa ko, Sa sabi ko, San nasa Miguel. palayan ang kumari natin. Oo. Tapos isa pa si Ma'am Tin. Shoutout Yes, shoutout po kay Ma'am Hello, Tin. Ma'am. Hi, Ma'am Tin. Thank you po. Ayun, Yes, sa thank you po. script writing. Yes. Thank you so Natutuwa much ako po. doon Ang kasi saya parang po ng first time radio natin vlog. nag-present ng output natin na in a formal way. Na sabi ko, formal sabi ko, hindi ako sanay nag-present ng formal. Sabi Bawal ko, dog show eh. nagulat ako, sabi ko, ganun pala. Tapos, Oo. merong doon may feedback, di ba? Naalala niyo yun na Oo, nag-feedback tayo. Sabi ko, ako, may And- feedback pala ng direct agad. After present, feedback ka sa akin. Sabi, di ba? Nagulat ako, sabi ko, ganun, ang saya ka ako. So In far, character pa ako doon. Yes. Ay, oo. Muntik nating i-act yun eh. Ay, shoutout natin si Sir Donald. Yes, shout out to Sir Donald po pala. Yes! Thank you, sir, sa pagturo ng tamang pronunciation. Yes! Shout out natin si Sir. And Ayan, also, kaklase din natin si Orpheus. yeah, shout out po kay Orpheus. Hello Ayan. po. I miss Dash Dash One One Pips. Pips. Yes. Actually, namimiss na rin natin ang Dasho na, no? Kasi parang matagal-tagal na natin silang di nakita. Ayan, Parang hindi natin alam kung ano na nangyayari sa buhay nila ngayon. Di ba? Oo. Di ba kasi parang tayong apat na rin nakikita-kita araw-araw. Tapos pag nakita natin sila parang, hi te, gano'n na lang tayo, kumusta? Tapos tapos na, di ba? Ngayon kasi, hindi natin sila masyado napapansin din kasi. Ayan, so, Sumagot yung naka-naka mo. yes po, sabi Yes niya. O, po. di ba? Yes Sabi po. sa inyo, sinabi ko talaga yun. Sinabi ko talaga yun eh. Ayan, so, balik tayo, ano? Next naman, ano yung pinaka-memorable or happiest lesson or experience sa workplace mo, sa workplace as an intern? Ano yung pinaka-masaya so far? Pinakamasaya? Sa mga nagdaang week, lahat naman talaga masaya. Yes. Yung una, sige, umpisa na natin. Una yung sige, kay go. Sir Dos, yung packaging, Oo. which is akala ko talaga hindi ko siya matatapos. Wala talagang ka-idea about Photoshop kasi most likely ginagamit ko is Canva. So, ayun, sobrang happy na natapos talaga siya. Then, yung syempre script writing, ayan, which is nakagawa pa talaga kami ni Frenchie ng 3 script. Yes! Memorable talaga yun. Then, the next one is yung paano magsulat talaga ng article. Yeah. And di lumabas yung mukha ko sa Filmek Filmek News. Oo. Ayun. And
so far dito sa radyo talaga. Yes. Katulad nga kasi talagang sabi ko is, yun talaga yung nilagay ko sa CV. Yung radyo talaga. Radyo talaga yung nilagay ko sa CV. Parang naka-bold. Oh, number 1. Oo, number 1 nakalagay. All Skills. caps. Number 1. Nakalagay. Radyo, bro. Radyo, sabi. How about you, Ate French? Ako naman, yung paggamit ng camera. Parang, Yes. Tama. Kasi nung dito, parang wala talaga akong idea paano, although may background knowledge, kasi yun nga, discussion sa mga natin, core subjects. Pero ayun, yung experience ko na humawak ng camera, syempre sa tulong yun din, Yes. na natutunan ko unti-unti, yung paggamit ng camera, ayun. Parang nagkaroon din ako ng interest din. Unti-unti nagkaka-interest sa photography. Tapos, ayun, dito din sa radyo, tulad din ng sabi ko kanina, the more na na-experience din kasi parang mas nakaka-motivate na mag-radyo. Mag-radyo, yes. Ikaw, T, anong memorable? Ako same with kay Ate Frenchie, dun sa may camera. Kasi Sino parang, nagtuturo sa ang atin? shout Sino out to Ma'am Aiza and Sir Allen. Yes, sa mga nagtuturo at nagpapahawak sa atin ng camera. Kasi tuwing may event, diba, parang bida tayo dun sa gitna na, ma'am, docu daw kayo, sabi, docu tayo, diba? Kasi diba nung una, nahihiya pa kasi tayo. Legit yun, nung pahuway, di ko makalimutan yun na yung pahuway na parang, gitna daw kayo, sabi na, hala, sabi na, gitna daw tayo, diba, sabi ko. Parang, hindi kasi tayo sanay na gano'n, tapos biglang, dead ma, gitna tayo. Diretso na lang. Oo, tapos diretso na parang hindi ka naman pasabi na excuse po, magpi-picture lang po kami saglit. Parang wala na, parang dire-diretso ka na. So yun yung pinaka for me one of the memorable, and also syempre hindi na tayo lalayo. Dito syempre sa radyo. Bias. Hindi walang ganun idea. Syempre tsaka lahat. And syempre, alam niyo naman, 'di ba, strength ko talaga ang editing. Kala ko speaking. Hindi. Parang labas ako dyan, wala akong alam dyan. Wala akong alam dyan sa speaking na yun, wala ako dyan. Sa editing talaga, na-enjoy ko talaga yun, kaya sabi ko, hanggang ngayon, ayun, pakalat-kalat pa din yung Photoshop sa laptop ko, kasi nga, parang hanggang ngayon, tinatry ko pa din siyang gamitin. Ayan. Ikaw naman? Sa akin, nung bago tayo mag-radyo, pinaka-favorite ko talaga yung packaging of knowledge products. Yes. Yung Photoshop nga kay Sir Dos, yung gumawa ko ng brochure, trifold brochure. Tapos, natutuwa din ako pag nagko-cover tayo at wala nang hiya-hiya na punta ka dyan. Gitna ka na. Lalo nung naturuan tayo ni Ma'am Aiza yung paano i-adjust yung ISO. manual. Yung manual, yeah. ISO, ganyan, paano i-adjust yung ganyan. Ayun, tas syempre, radyo nga. Lalayo ka pa ba? Nung napapakilala Nung napapakilala tayo, in-emphasize natin yung radyo. Radyo, di ba? Radyo po talaga. Please Radyo. po. Please, sabi, radyo. Yes. Ayan. Ay, by the way, may mga bumabati sa atin. Ayan. Shoutout po sa ating Mama yan eh. Ma'am Bernadette, or Ma'am Badette. Ayan, sabi niya, hi kay Frenchie, saka sa sunflower clip sa ulo niya. Yes. Parang branding niya yan eh. Branding niya yan eh. Branding niya yan. And also, yun, isa sa mga tropa natin to. Hi, Amiel! Yes, hi Amiel. Sana na-enjoy mo ang program namin. And hope to see you soon. And okay, so moving forward. May natutunan ba tayo dito sa work na hindi tinuro or di natin natutunan sa loob ng classroom? For me, yung pag-handle ng real work experience talaga. Ayun. Yes. How about you, Ate French? Ayun din. Siguro yung masasabi ko yung sa pahinga din talaga. Yeah. Personally. Kasi yun sa iba mental kasi health. yung parang workload mo kapag sa academics. Kasi may quiz, kailangan mag-review, kailangan mo magkabisado, kailangan mo mag-practice ng ganito. Yung pag sa work field kasi, parang na lang, may focus ka na isang area, tapos pwede ka lang mag-focus doon, pwede mo siya paglaanan ng maraming oras. So, ayun, parang ang ganda ding practice nung ganun. Ikaw, T. Mali pala ako, T. Ikaw, ano yung pinaka natutunan mo?
Or may natutunan ka ba sa work na hindi May natutunan natutunan? ba? Ay, meron! Sabi mo yun? Papatalo, meron Marami. din. Yung sa yung sa katulad, yung pag-pause. Yeah. Importante talaga yung mental health natin. Lalo students palang workaholic. Mm-mm. Sobrang workaholic. Sobrang daming ginagawa. Tapos at least dito, nakakapag-focus tayo sa isang week na to, ito yung gagawin natin, ganyan. Tapos ikaw? Ako, ganun din sa inyo, same, actually. Yung pagmamanage natin or pagpaprioritize natin ng mental health natin. Kasi di ba nagugulat nga yung mga mentor natin minsan na parang, pahinga mo na kayo saglit, ganon. Kasi di ba, nasanay kasi tayo na sa university na parang tuloy-tuloy yung pacing natin dito. Dapat patapos to kayo nagabihan. Hindi tayo pwedeng malate kasi the following day meron na naman tayong gagawin or may quizzes tayo. Dito kasi wala na tayong quiz. Di ba? Parang sabi ko, wala na tayo, lakad-lakad na lang. Lakad-lakad na lang. Parang, kumbaga dun sa part na yun na parang, pwede pala tayo magpahinga. Sabi ko ganun. Parang, dapat pala i-prioritize pa rin natin yung pahinga. Sabi ko ganun. Ayan. So, next naman nating, eto. Ano ang isang bagay o lesson naman ang natutunan mo inside the classroom ang masasabi mong very applicable sa workplace? For me, time management talaga. Actually, I have this mini booklet siya. Di ba most likely gumagamit yung iba sa digital? Ako kasi for stress reliever ko, may mini notebook ako. Then, dun ko talaga siya nilalagay lahat. May isang prof kasi nagsabi sa akin na about sa ganon. Then yun, until dito sa workplace na-apply ko talaga siya. Lalo na sa by week natin, ganito kailangan natin, uunahin natin, lalo na pag-analyze ng mga data yung uunahin. Especially nung time na nag-packaging tayo, which is yung mga tinuturo ni Sir Dos, yung ganyan. Sinusulat ko talaga siya. Then, iniisa-isa ko talaga yun. Even yung mga, kunyari bukas, ano ba yung gagawin. Then, the next, para hindi siya ganun kabigat para sa akin. How about you, Ate Perch? Ako naman, yung planner. Yung Yeah, tama. pagjo-journal. Nung kasing sa academics din, parang naging, habit ko siya na i-lista yung mga to-do ko para hindi ko makalimutan tsaka para hindi nakaka-overwhelm. So, ayun, parang okay din na magkaroon tayo ng sa workplace talaga yung planado. Dapat lahat ng gagawin mo is para hindi ka bombarded or para hindi ka ma-overwhelm. Mas okay na i-sort mo, i-planuhin mo yung parang gagawin mo today, tomorrow, next day, next week, na mga ganun. Para at least paunti-unti matatapos mo yung mga gawain mo. So ayun, journaling din. Ang ganda niyang practice kasi halimbawa may mga parang natutunan ka sa day na yun, pwede mo siyang i-note, tapos pwede mo siyang balikan kapag may free time ka, gano'n. Parang lang din, pag nagpapahinga lang. Ayan, kaya of course, shout out to Sir Jong dahil binigyan niya tayo ng planner. Yes. Kay Sir Jong dahil yung planner natin. So shout out to Sir Jong. Ayan. Bago po tayo mag-proceed sa ating program, ayan, kayo pa rin po ay nakikinig at nakasubaybay sa aming programang SKL. Dito lamang yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. So if you have questions, comments, and suggestions, you can message us directly to our text hotline, 0962-119-7445. Ulitin ko lang po, 0962-119-7445. And you can also follow us po sa aming mga social media accounts sa Facebook, X, and Instagram at Radio Agri 90.1 FM. And also po, our YouTube replays are now available on our YouTube channel at Radio Agri 90.1 FM. So, kung may mga na-miss po kayong episodes ng iba't ibang program before, pwede nyo po itong balikan at maaari nyo po uli itong panoorin. So, please like, share, and subscribe to our YouTube channel. So, moving forward, partner. Moving forward. Yes, moving forward. So so far sa ating internship, ano yung pinakamahirap na task or assignment na masasabi mo na challenge ka talaga as an intern? Actually, lahat naman, since nung pumasok tayo dito, actually, hindi naman siya yung literal na mahirap eh. Challenging siya. Lahat talaga challenging siya. Pero, enjoyful ka talaga. Yeah. May enjoy mo talaga. From the start na nag-packaging talaga tayo. Actually, sa akin kasi yun, talaga mahirap siya eh.
Pero as time pass by na ganito nga, ganyan yung natutunan natin with Sir Dos. Ayun, then yung susunod Nakakailang sa shout script. out na si Yeah. Sir Dos. Mabenta si Sir Dos sa atin ngayon. Ayun, Ayun, yung sa so, script. Yes, talaga. oo, totoo. Super talaga yung sa script writing natin noon, yung sa Filmic News. Yeah. Actually, yung Filmic News din, which is nag-record ako nung Sabado. Actually, nahirapan din talaga ako kasi may mga words na hindi ko alam i-pronounce. Pronounce, oo. With the help of Ma'am Jem naman, ayun. Yes. Kaya shoutout to Ma'am Shaira. Shaira. Ayun. How about you, Ate French? Ako siguro yung kasi may experience din naman ako sa layout, pero nung Adobe, Photoshop, hindi ko nga din kasi parang gaano gamay yung Photoshop. Although may onting Background. experience, ganun, Background knowledge. na. Parang nung ando na, parang mag-word pa na gano'n. Hala, parang bigla akong nawawala ng idea, ganito, ganyan. Pero nung so far naman, habang natututunan ko naman siya gamitin, ayun, the more na parang medyo nagiging madali naman sa akin na gamitin yung, general, sa layouting. So, ayun. And so ikaw naman, T. Ano yung pinakamahirap so far? Pinakamahirap. Ano yung pinakamahirap? Yung siguro yung sa writing, sa article. Kasi, parang, hindi ko kasi forte yung news writing. Tapos pinagsulat tayo last week. Yung week ni Sir Noel. Ayun, Yes. shoutout din po Shoutout to kay kay, Sir Noel. Ayan. Pero nakaya naman with the help of Alexis kasi meron siyang experience sa news writing. So, natuto din ako sa kanya. Talaga. Ikaw naman, P. Ako, syempre, na-challenge din ako, same with you. Na-challenge din talaga ako sa pag-write ng article kasi, di ba, sobrang tagal na nung last kong pagsusulat ng article talaga. Parang high school era ko pa ata. So, parang medyo, kumbaga, nire-refresh ko yun sa akin na paano ba uli magsulat, paano ba yung gagawin kong ganito. Kaya dun sa part na yun, medyo nahirapan ako actually. Tapos aside from that, medyo na-challenge din talaga ako sa paggawa ng script. Oo, kung maalala, na-challenge talaga ako sa paggawa ng script kasi ang challenge sa atin, 'di ba, during that time, kailangan engaging yung content. Oo. Kung bago doon ako na-challenge, sabi ko, paano namin gagawing engaging yung content? Yung RCEP. Yes, na parang 1 minute, kung hindi ako nagkakamali, 1 minute, na 1 minute namin bubuin, parang dapat sa buong 1 minute na yon parang bongga talaga siya, palaban talaga yung nagiging content. So, doon kami na-challenge na dalawa actually, pero so far, naitawid namin yon and maganda yung naging feedback. And so, next naman, considered ba na challenge para sa inyo yung pakikisama sa office? Challenge ba siya? Ako naman kasi, super mahihain talaga ako, guys. Alam nyo naman yun. And most likely, hindi na ako nagsasalita, di ba? Pansin nyo yun. Tahimik lang talaga ako. Kaya super challenging talaga sa akin yun. Minsan, hindi ko alam kung paano makisama. Kasi to the point na natatakot ako magkamali, natatakot ako may masabi sa akin yung ibang tao. Ganito siya, ganito yung niya, ganyan. Pero as time pass by naman, dahil napaka-healthy ng environment dito, and syempre kasi dahil dyan din naman kayo, which is ang iingay nyo nga. Sorry, Jessa! Ayun, parang na-adapt ko na din yung the way you talk, yung mga ganyan, yung mga vibes nyo ganyan, which is, I'm super thankful naman sa inyo guys. Ayun. Yes. Ikaw naman. Ako naman. Ay, sa ating French pala. Sorry. Akala ko ako. Main Sorry, main character yan character. siya. Sorry. My bad. Go ating French. For me. Kasi Yeah. environment. Okay. For me, siguro, depende. Kasi, personally sa akin, hindi ako ganun parang mahilig makipag-socialize. Since bata pa talaga ako yun. Parang mahirap para sa akin na makiget along, makibagay. Pero depende din kasi yun sa tao na or sa environment, yung atmosphere, yung pinapakita nilang character sa'yo. So may din parang naturally na lang din sa'yo na kung mabait sila, parang approachable, parang pinapakita nila na approachable sila. Parang maaano ka din, parang yun din yung gusto mong parang yun yung mapapakita mo talaga na character mo sa kanila. So, depende pa din kasi iba-iba naman yung ugali ng mga tao. So, mahalaga pa din na makisama. Pero, balance. Ayan, tama. Correct ka dyan.
Kurik. Kurik. Yes, ikaw naman, T. Consider ba na naging challenge sa'yo yung pakikisama? Noong una natatakot ako kung paano makikisama sa mga mom and sir natin sa film. Pero naman, so far, naman sila, sobrang welcoming, sobrang warm. As in, kapag may tinanong ka, ayan, dyan lang din sila for the sagot-sagot yan sila. Tapos ayun, masaya naman sila kasama din talaga sa office. Ikaw naman, T. Ako, alam nyo naman, gaya nga nasabi ko kanina, very extrovert kasi akong tao. Kapag naging ka-close ko na yung mga nandun, mga nakakasama ko, kumbaga parang yung hiya ko nababawasan siya. So parang anytime pwede akong kausapin, anytime kinakausap ko din sila, ganun. Kaya parang hindi siya totally naging challenge sa akin, Ayan. So, marami talagang bumabati sa atin at nakikinig sa program natin. Madaming nanood. Naman, si Amian na naman. Yes. Talk show yard. Medyo. Podcast. Podcast. Yeah, podcast. Ayan. And shoutout na rin po natin Si si Sir Jason. Naging mentor natin Yes. siya. Mentor Nung natin siya sa video prod. Kasama Yes. And sabi rin po ni Sir Jason, pa-shoutout daw po si Kuya Owa. Ayan. Shoutout And, po. of course, hindi natin makakalimutan. Ang Ang mom ng lahat. mom ng lahat. Shoutout po kay Mom Mom Faydan Faydan. Lee. And also, i-shoutout na din natin yung ibang members ng radyo na nandito ngayon. Alam, Kay nanonood sila. Kay Sir Ray. Kay Sir Ray. Yes. Ang papa ni Ni Ate Frenchie. And of course, ang ating Ma'am Vane. Mama din Yes, yan. mama din yan eh. Madami na tayong mama dito actually. Parang lahat naman ata mama. Parang lahat sila. Oo, parang walang hindi mama eh. At si Ma'am Bads ulit. At si Ma'am Bads ulit. Oh, yes, ang Mama Vane. Yes, at syempre huwag natin kalilimutan ng ating Mama Rose. Ang Mama Rose, syempre yung... Ay, Mama Rose. Ayan, ang Mama Rose natin, Kasama natin kasama sa sa travel. Yes. Yes. So, this time naman, ayan, parang sobrang saya natin sa part na yun. Parang ingin natin sa part na yun, sorry po. Ayan, so, paano nyo naman pinaprioritize yung tasks ninyo kapag sabay-sabay? Nagsasabay-sabay ba? Yun ang tanong. Pero paano? Nagsasabay-sabay ba? Yes, Ganyan? yung tanong. Nagsasabay-sabay ba? Ako naman is sinusulat ko. Katulad yung nasabi ko kanina, I have this mini booklet kung saan nandun talaga lahat. Then, of course, kunwari, ganito yung deadline nito. Example, March 2, deadline. Then, the Yes. next one is March 13. Then, andun siya, nakakategorize talaga siya lahat, which is, and very aesthetic talaga siya ha, para talaga. Perfect ka dyan. Perfect, very Perfect ka sa part na yun. Hindi mo Oo. kasi bubuklatin yun kung hindi Yes. aesthetic, Oo, di ba? tama, Most tama. likely. Dapat maganda siya, Oo, dapat no? talaga yung maganda siya. Oo, kailangan maganda yung planner, may color. Yes, may drawing pa Shoutout po yun. sa nag-package. Shout out po sa nag-package ng planner. Ang ganda talaga niya actually. Ayun, then ano siya, may box siyang nakalagay dun sa gilid. So pag tapos ko na yung task, chine-check ko siya or nilalagyan ko na siyang highlighter color na iba't iba, ganon. Yes. Ayun. Napaka-organized. Napaka-organized. Yes! Panalo siya sa part na yun. Panalo siya. Oo, siya ang top 1 doon. Ay, Yes. Thank you, Oo, ah. siya ang top 1 sa part. How about you? Ayun, same lang din naman kay Ate Jessa. Yun, as nabanggit ko din kanina, yung journal nga, yung importance ng journal. Tapos, lahat ng mga activities, nililista-lista para kahit pa paano, alam mo yung anong gagawin mo ngayong araw. Parang hindi rin sabay-sabay na gagawin mo nung isang araw, di mo po, sobrang baka madrin naman. So, yun, mahalaga yung organized din talaga na paglilista. Yes. So, moving forward. Yes. Tama ka sa part na yun. Moving forward. Yes. Tama ka sa part na yun. Nakuha mo yung tamang doon Yes, Tama ka doon. Yung icon natin. Yes, oo. Kahapon pa natin pinapractice yan eh. Moving forward. Yes. So, dumako naman tayo sa ating mini segment. Wow. Di nyo kaya. Hindi nyo kaya may mini segment tayo. Miniseg. Yes. Ang mini segment natin ay yung Nyek or Kurik. So, meron po tayong inihandang statements na pwedeng myth or fact. So, kung saan sasagutin po ng ating mga guest kung pag Nyek, kung hindi sila sumasang-ayon, at Kurik naman kung sumasang-ayon sila sa mga statements. So, sasagutin nyo lang ay Nyek or Kurik. Gusto ko yung Gusto ko lang, parang yung may- Nyek, Kurik, ganun lang. Tapos tapos na. Oo, wala na explain. Oo, Nyek, explain. ganun. Nyek, Kurik. Oh, yes, totoo lang. Kurik. Okay. Dapat Kurik yung Kurik lang. pagkakasabi. Kurik. Kurik. Dapat tama. Oo. Hindi. Pwede namang pwedeng sabay, pwedeng hindi. Bahala kayo kung gusto niyo sabay. Okay. So, okay lang mag-uwi ng trabaho ang mga intern. Nyek or Kurik? Kurik. Nyek. Tama. Nyek. Nyek kayo dyan. How about you, partner?
Nyek. Ako kasi parang medyo kurik kasi nag-uwi ako minsan ng trabaho. Sorry. Alam niyo yan, oo. Next is, okay lang bang malate, or okay lang malate ang intern? Nyek or kurik? Nyek ka lang. Yes, nyek. Na-late ka na ba? Oy. Never. Opo, yes, sabay. 7:20 Disclaimer lang po. 7, nandito na kami madalas. Kapitbahay ang Kasi kapitbahay lang naman namin ng Filmex. So, syempre, maaga tayo pumapasok, of course. Next is pinahihirapan sa trabaho ang mga intern. Nyek! Nyek. Yes, tama, Nyek. Hihirapan ba? Hindi naman. Parang hindi naman nahirapan. Yes. Parang wala. Opo, totoo yun na. Totoo po yun. Promise. Wala pong yun, wala pong joke. Wala Hindi pong po kami nahihirapan. Actually, nagugulat na po kami, ba't hindi kami pinahihirapan? Pero wag naman niyo po kami pahihirapan. Baka mausog Yes. Ayan. Pinapagawa ang mga intern ng workload na hindi related sa kanilang program. Nyek! Ay, kumanta Ay, siya! kumanta siya! Winner! How about you? Correct siguro sa akin. Mhm. Parang din. Bakit? Wait, may explanation May siya. short explanation Yes, na ako. go. Kasi may mga sa intern, yun nga, yung workplace kasi kailangan mo din siya ma-experience. So, magandang opportunity din na meron tayong ginagawang task na medyo kahit hindi related, at least na-experience natin. Yes. For me lang naman. Ikaw, P, nyek or kurik ang sinabi kong Napagawa statement ang mga intern ng workload na hindi related sa kanilang program. Parang so far naman dito sa Filmic, puro related naman kasi sa Yeah. program natin yung pinapagawa nila. So, it's a nyek. Isa Nyek. Yeah, tama. Nyek. Ikaw, T. Ako nyek din. Nyek din. Oo, wala na tayo i-explain. Ako lang Nyek talaga. Isa na Nyek, para ikaw na talaga. network. Wala kayong magagawa doon. Wala kayong magagawa doon. Labas kami doon. Hindi, joke lang. Tama naman si Ate Fred, kung may papagawa sila na hindi related, okay lang naman din tayo i-tap. Yeah. Di ba? Yes. Okay lang. Opo, anytime. Experience din. Yeah, anytime. Opo, ayan. Next is ginagawang training grounds ang internship for Sabay-sabay future ba tayo opportunities dito? after graduation. 1, 2, 3, go. Correct! Tama. Medyo correct yun sa part na yun. Ano? Yun. Kasi di ba kapag dito nga sa internship, dito natin natututunan ano yung feeling or ano yung ginagawa sa workplace. So, talaga nagiging training ground natin siya, personally. And I Ayan. thought wala talagang explanation, pero nag-explain ka, T. Yan! Ay, sorry. Sorry, T. T, Sorry, nag-explain ka, T, hindi eh. ko kinaya sa part na hindi ako mag-explain. Para away lang din. Sorry po. Sa mga nakikinig at nanonood, sorry po. Sorry po, nag-e-explain kami. Sorry po. Yeah, nga pala. hindi po kasi namin mapigilan eh. Sobrang saya lang kasi nung Yes, hindi po kasi namin kayang So, pigilan. So, ayan. T, bago natin tapusin ang episode na to, Ayan. mag-recap muna tayo ng ating topic for today's episode. Yes. Expectation. Mhm. So, ano nga ba? Ano ang natutunan mo? natutunan ko? Parang kasi lahat naman tayo nag-share. Parang lahat tayo Lahat nag-share. naman natin yung perspective ng isa't isa't isa. isa kung paano tayo gumawa ng work, Yes. kung ano yung insights niyo sa mga pinapagawa sa atin, Mhm. kung ano yung mga challenges na kinahaharap natin na pinag-usapan din naman talaga natin. Yes, tama, Sa tama. replay na lang po, abangan nyo sa YouTube. Yes, Nag-plug siya. Nag-plug siya. Ako naman personally, ang natutunan ko talaga is even though may iba't iba tayo, magkakasama tayo dito sa loob ng agency natin and sa division natin, meron tayong iba't ibang experiences. And ngayon ko lang nafe-feel na ay meron pala tayong differences or different experiences na nafe-feel. And also, yun nga yung pagkakaroon natin ng enough na time sa mental health natin. Yun parang yung Natutunan pinaka-tumatak sa akin eh. mag-pause. Parang may quotation siya sa akin na mental health. Yes. Yes. Naka-bold. Naka-bold. Yes. Oo. How Naka-italic about, pa yan. yes, how about Naka-italic you, pa yan. Jessa? Same as you, Be. Be? T. Malika, T. Same as you, T. Ganyan nga, about sa mental health, which is, di ba may time na pumapasok ako ganito, nagkikwento ako sa inyo. Super thankful talaga ako sa inyong tatlo. Ay, Ayun. Hindi ka iiyak Hindi dito. ka iiyak ah. dito. Oh my God, hindi! Yes. How about you, Ate French? Ayun. Ano ang yung recap? Or tumatak? For me, yung iba yung parang adventure or masaya kasi yung na-explore mo yung hindi ka lang nakakulong sa isang Comfort ano, zone. mas marami kang matututunan sa sa outside world. Hindi naman So, PBB siya. PBB siya. Hindi siya. marami rin naman sa Hindi ka academic, pero gaganyan. Iba
iba kasi yung yung matututunan mo sa pag nasa labas ka na or Yeah. nasa real Tama. life Real, ka na oo. talaga. Yes talaga. Bago natin to i-end, may Shout nagpapa-shoutout out. pa talaga. Oo, mabenta tayo oo, ngayon. Parang best friend to ni Ate French. Ate French. Si Mirmel. Yes, shout out kay Mirmel. This is partner mo pala, batiin mo siya sa ASCII ngayon sa Cabanatuan. Nandun. ASCII. Buong ASCII. Okay. Himalika. Ano? Tama pala. Tama ASCII siya. Sorry, iba yung pumasok sa isip ko. And also, shoutout natin yung mga, for the third time. yes, mga kapwa natin intern din na nasa iba't ibang agency. Ayan, hindi man sila nakakapag-comment kasi feeling ko nagtatrabaho sila Trabaho sila ngayon. mabuti. Yes, nagtatrabaho Working sila hours mabuti. naman kasi ngayon mga Shoutout natin Yes. sa ating friend. Ayan, shoutout natin si Marvian. Si Marvin. From, Yes. nasa Teso po siya. ngayon. Baka meron kayong gustong i-shoutout na kakapwa natin intern. Wait lang, T. May Ay, sorry. ano pa, si Amiel na Ay, naman. oo, may comment siya. Sabi niya, pumapalag na si Frenchie. Grabe. Nagulat siya. May character development. May character development. Yun, yun yung nagagawa talaga ng internship. Yeah. Marami Ayan. Galing ko sa part na May yan. character development Yeah. na na-apply na. Baka meron doon. tayong hindi na shoutout na kapwa natin intern Yung mga na. nag-intern Nasa ngayon sa World DevCom Vision. building. Ah, yes. Ayan. Hello Jay, hello Ismar. Ayan. And of course, yung mga nag-intern ngayon sa World Vision, sila Denzel. Ayan. And may nabasa rin ako shoutout po kay Angeline. Ay, nasa radyo. Yes. Nasa Ang radyo ating si mare. Angeline ngayon. Hello Ang mare Ralph, natin, hello kay Kuya Ralph. Angeline. Oo. Yan. Kay Kuya Ralph, mga mare-mare mare-mare natin natin yan. yan. Ayan, so once again po sa ating pong mga tagapakinig and also mga live viewers, maraming salamat po sa pagsama sa ating episode today. Magkita-kita po muli tayo next week sa susunod na episode ng SKL next Friday po sa oras na 1 to 2 p.m. Muli, ito po ang Radio Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan. Thank you po!